And what's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Mark Baroka at Calvin Abuema nagbanggaan at Baroka sobrang nasaktan sa panalo nga po ng Magnolia kontra sa NLEX Road Warriors at Northport Batang Pier. Panalo kontra sa Hong Kong Eastern, Arvin Tolentino, Joshua Monson at kanilang import muling nanalasa sa panalong yan ng Northport Batang Pier. At ito naman ang sinabi ni Jordan Heading sa kanilang makakatapat mamaya dyan sa Batangas City Sports Center na Barangay Ginebra, San Miguel. Ano nga bang sinabi dyan ni Jordan Headings? Pag-uusapan at tatalakayin po natin yan matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Naramdaman ni Mark Andy Baroka ang nararamdaman ng isang boksingero ng aksidenteng tamaan siya ng kanyang teammate na si Calvin Davis Abueva. Talagang napabuntong hininga ang veteranong guard ng Magnolia matapos nga ang kanilang banggaan ni Calvin Abueva sa endgame ng 99-95 overtime win ng mga magmamanok laban sa NLEX Road Warriors sa pagpapatuloy nga po yan ng 49 season ng PBA Commissioner's Cup. Ang nasabing banggaan ang nagpabagsak kay Baroka sa floor ng Phil Sports Arena sa Pasig City na halos ilang minuto din na hindi po siya nakatayo. Nang dahil dyan, narito po si Mark Andy Baroka sa ulat ni Cher Ramos sa spin.ph. Nawalan ako ng hangin. Hindi ako makahinga. Sobrang lakas ng impact niya. Para akong na-blackout. Nagulat din ako sa lakas ng impact. Tapon ako sa gilid. Pero ganyan talaga ang basketball. Yan nga po ang sinabi ni Mark Andy Baroka. Nang dahil dyan, dahil sa pangyayaring yan mga shooters, plano nga po ng 38 years old veteran guard na magpa-x-ray ngayon pong araw para makasiguro na wala naging damage sa kanya pong rib cage. Kasi nga hindi po kaya, hindi po niya talaga kayang itayo. Masyadong naramdaman po niya yan kagabi mga shooters at lalong nararamdaman niya po yan ngayong araw dahil kagabi kumbaga hindi pa sigurado yung sakit noon masyado dahil malakas pa at mataas pa talaga ang adrenaline mga shooters. At for sure ngayon paggising talagang ramdam po niya yan dahil yan po naramdaman po natin nung tayo din po ay naglalaro at nagkaroon ng injury. Tutunghayan at aalamin po natin sa mga susunod na araw kung ano nga po ba ang panibagong update para kay Mark Andy Baroka sa nangyari po niyang injury o pagbagsak kagabi. At ito, pag-usapan naman po natin, pinatahimik nga po ng rumaratsyadang Northport Batang Pier ang guest team na Hong Kong Eastern matapos ang kanilang panalo 120-113. Bounce back win po ito para sa Northport Batang Pier matapos nga po silang matalo sa Phoenix Fuel Master sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Commissioner's Cup. Maganda nga po naging performance ng mga players ng Batang Pier na pinamunuan ni Arvin Tolentino at ang kanilang import na si Kadim Jack. Katuwang po niya sina Joshua Monson at si Pran Yu. Pinangunahan nga po ni Jack ang Northport Batang Pier sa kanilang panalo matapos po siyang magtala ng 38 big points, 12 of 12 from the free throw lane. Grabe, perfecto yung kanyang shooting sa free throw. Sinamahan niya pa po yan ng 9 na rebound, 2 assist at 3 steal, may kasama pang 2 pagsusupalpal. Katuwang po niya dyan si Arvin Tolentino na mayroon din pong 38 points, 10 of 16 shooting from the floor alongside with a 6 rebound, 3 assists. Katuwang din po sina Joshua Monson na mayroon pong 15 points with 4 of 4 4-point shot. Grabe itong Joshua Monson. 4 po doon sa kanyang ipinukol na 4-point ay lahat pumasok po yan. Kasama din po sa scoring etong si William Navarro na nag-ambag ng 10 points, 7 rebound. At dahil dyan, narito pong maikling sinabi ni Arvin Tolentino sa ulat naman ni Justin Baknis ng Tiebreaker Time. It's always fun pag dayo yung kalaban mo or win you play outside the country. Gusto mong manalo,
Yan nga po ang sinabi ng dating Gilas Pilipinas forward na si Arvin Tolentino. Parang gusto niyang maglarong muli sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Alam niyo mga shooters, maganda yung transition offense ng Northport Batang Pier. Ito pong si Joshua Monson, running, talagang tumatakbo ng tumatakbo, brand new, ang bilis din. Evan Nelly, Arvin Tolentino ay kaya din pong tumakbo. At isa pa, ang galing din talaga ng mabigat na... At ito pong Northport talagang maganda rin ngayon talaga yung tinatakbo ng kanila pong play. Maganda rin yung itinatakbo ng kanilang kupunan. At syempre, galing din naman sa mabigat na laban itong Hong Kong Eastern laban sa defending Commissioner's Cup champion na San Miguel Beermen sa East Asia Super League. At talagang determinadong bumawi naman ito pong Batang Pier. Dahil dyan, narito po ang sinabi ni Coach Bonita ng Northport Batang Pier. Sa ulat pa din po yan ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. We just took advantage of the fact they just came from Hong Kong. Na-recover namin yung transition point namin and yung assist namin. Yan nga po ang sinabi ni Coach Bonitan matapos nga po ang kanilang unang talo sa Phoenix Fuel Masters. At eto, nakabawi na nga po sila at kanilang binawian ang Hong Kong Eastern. At eto, pag-usapan naman po natin si Jordan Headings. Dapat nga pang makasama etong si Jordan Headings sa kupunan ng Gilas Pilipinas na pinamumunuan po ni Coach Tim Cone na kanyang makakatapat mamaya kontra sa Barangay Ginebra, San Miguel. Si Jordan Headings dapat ay kasama ng Gilas Pilipinas sa pagsabak nila sa OQT or Olympic Qualifying Tournament dyan po sa Riga, Latvia bilang kapalit sana ng injured guard na si Scotty Thompson. Pero hindi nga po yan nangyari matapos nga pong tanggihan ang imbitasyon ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone dahil sa kanyang mga personal na mga kadahilanan. Una na nga po dyan ang pagbubuntis ng kanya pong asawa at nagawa na rin po natin ito ng vlog sa paghahanda po ng Gilas Pilipinas. At mamaya nga po makakalawan ni Jordan Headings ang Barangay Ginebra, San Miguel na siya namang minamanduhan ni Coach Tim Cone na head coach naman ng Gilas Pilipinas. Pero sinabi nga po ni Jordan Headings na wala sa Gilas Pilipinas ang kanya pong focus ngayon dahil nakatuon ang kanya pong focus, ang kanyang atensyon sa kanyang kupunan na Converge Fiverr-Xers. Narito po ang sinabi ni Jordan Headings sa ulat ng Pass Break. Yung buong Gilas thinks it's not really on my mind. Sa totoo lang, may mindset talaga ngayon sa Converge versus Barangay Ginebra, San Miguel. Sinabi nga po yan matapos nga po ang kanilang panalo laban sa Phoenix Fuel Master 116-105 Thursday po sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Matapos nga po siyang mag-score ng 21 points, 3 rebound, sinamahan ng 3 assist at 5 steal. At yan nga po ang kailangang markahan ng Barangay Ginebra, San Miguel mamaya. Narito po ang dagdag na sinabi ni Jordan Headings sa Ginebra, San Miguel. Sa ulat pa din po yan ng Pass Break. Nakalak kami sa kung ano ang kailangan naming gawin upang talunin sila. Walang ibang kinakailangang motivation, walang dagdag na kailangan. Gusto lang namin silang talunin. Yan nga po ang sinabi ni Jordan Headings at yan ang ating tutunghayan mamaya kung sino nga ba ang uusad sa isang panalo sa bakbakan ng Barangay Ginebra, San Miguel at ng Converge Fiverr-Xers. Mangyayari nga po yan dyan sa loob ng Batangas City Sports Center sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng nakagawian, shoutout po kina